Hindi pa sila nakontento sa inutang nila. Binenta ho pa nila yung mga ari-arian ng Maynila. Divisoria, Paco Market, mga port, fire station, yung city colleges of Manila. Halos lahat ng ari-arian para saan? Ilang bilyon ho yan? Saan ginamit? Sila ho, wala. Pero pumasok sa politika, ngayon lang yumaman, ngayon nagkabahay. Narinig nyo doon? Pero ka ng bahay sa Alabang. May penthouse ka sa BGC, may mga rest house ka kung saan-saan. Pagkatapos mong mangutang, pagkatapos mong ipenta yung mga properties ng Maynila. Doon naman po sa Divisoria Public Market. Again po, ang Divisoria Public Market po, ang pag-aari natin doon yung lupa na kinatitirikan ng Divisoria Public Market. Opo. Yung lupa po na yon, matagal na pong hindi nasa ating hindi na po tayo ang namamahala doon sa lupa na yon. Way back 1992 pa po. To be exact, March 13, 1992. Paano po nangyari yun? Pumasok po sa isang kasunduan, yung dati pong alkalde, si Mayor Mel Lopez, sa isa pong private company, yung Link World Corporation, na kung saan po, ibinigay na po niya yung pamamahala nung lupa na yun, kasama po yung Divisoria Public Market, sa isang private company. That was March 13, 1992 pa po. So more than 25 years ago. Pinalis po yung lupa nung former mayor dito po sa private company, yung Link World, sa halagang 20 pesos per square meter. So you could imagine po, 20 pesos per square meter. Ilan hubang square meters yun? That's roughly around 8,000 plus square meters. So, from 1992, hanggang natapos po yung 25 years contract non lease contract po dun sa private company, ang natanggap lang pong income ng City of Manila is nasa 57 million lang po in 25 years. Okay. And the sad part of it po, pagdating nung 2013, nirenew pa yung contract by the former mayor naman po nung 2013. Former Mayor Estrada. Nirenew po yung contract. In other words po, per metro kwadrado, 20 pesos pa rin lang po ang kinikita ng lungsod ng Maynila. In other words, sa isang buwan po, 160,000 lang po ang pumapasok sa atin. Sa isang taon po, 2 million lang. Luging-lugi na po tayo. Luging-lugi na po tayo noon. Nang dumating po ang pandemya, inatasan po ang Assets Management Committee ng ating lungsod na humanap po ng mga assets ng ating lungsod na underutilized. Tama. Hindi po nakakatulong sa atin. Nalulugi na po tayo. At isa po sa nakita nila ay ito nga pong Divisoria Public Market, yung lupa po na kinatatayuan ng Divisoria Public Market. Take note po, yung Divisoria Public Market, hindi na rin po tayo ang nagpapatakbo nun. Yung private company rin po. In other words, sobrang lugi na po tayo nun. Yung lupa lang po ang atin doon. So, nakita po yun na Assets Management Committee natin na luging-lugi na tayo dito. Kailangan po natin ng pondo dahil po ibinigay na po ng national government ang pagtugon natin sa COVID-19. Yan po yung 2020 eh. Okay. So, ang ginawa po nila, nakita po nila itong property na to na underdeveloped, hindi po natin nagagamit to its full capacity. So nirecommend po ng Assets Management Committee na ibenta na lang po yan. So nagdaan ho ba sa tamang proseso? Opo. Nagkaroon po ng public bidding, tatlo po ang nagbid at may nanalo po sa halagang I think 1.4 billion. Okay. Nalugi ba ang Maynila? Hindi po. Kasi yung binentahan po niyan, syempre, every year ho niyan, magbabayad na po ng taxes sa atin sa pagdevelop po nila. In fact, mas malaki pa po yung taxes na ibabayad po nila sa lungsod ng Maynila kesa po dun sa natatanggap natin 25 years na po nakakaraan.
Biro nyo, 20 pesos lang po yun. Saan po natin ginamit yung 1.4 billion? Saan po? Bumili po tayo ng gamot para sa COVID. Nabigyan po natin ng ayuda, financial assistance, and 6 months of ayuda food boxes. Ang 700,000 pamilya sa City of Manila. Nakapagpatayo po tayo ng COVID Field Hospital. Doon po napunta yun. Kaya sana po, fact check lang po lagi tayo. Hindi naman po magpapalugi o papasok ang lungsod ng Maynila sa isang bagay na ikalulugi po natin o tayo yung talo. Dapat po laging beneficial po sa atin. Hindi po tayo papasok sa kahit anong kontrata na grossly disadvantageous for the city. Yun po yung nangyari more than 25 years ago. Grossly disadvantageous for the city. Huwag kayong bumalik! Huwag kayong bumalik! Pa nila yung mga ari-arian ng Maynila. Divisoria, Paco Market, mga port, fire station, yung city colleges of Manila. Halos lahat ng ari-arian para saan? Yung galit nila sa'yo, galit nila sa sarili nila yan. Kaya kasi nisiraan, kasi yung mga bagay na nagagawa mo, hindi nila kayang magawa. Mabilis lang tong sasabihin ko. Madalas, yung mga tao na naninira sa'yo at mga tao na nagkikwento ng pangit na ugali mo sa iba, sila talaga yung may taong inggit. Sila talaga yung may mga pangit na ugali sa sarili nila. Ingat po kayo palagi, stay safe and God bless. Yung Natanghali po, ako po si Edwin Gasila, siya po si John Raymond Pancho. Ako ay mag-share lang po ng aking kwento tungkol sa ating mahal na Mayor Isko. Magpapala rin ay sana mas marami pa siya matulungan. Taong 2003, July 1, ito po ang aking anak ay na-opera sa St. Luke's Medical Center. At ako po ay humingi ng tulong sa mga konsehal. Siya po ay isa sa nakatulong sa akin nung siya ay konsehal pa lamang. Siya po ay hindi nagdalawang isip na ako'y tulungan. At binakita ko po ang picture ng aking anak at ito po ang kanyang clinical abstract. Ito po, pinabasa ko po sa kanya. At nung time na yon, siya po ay gumawa ng letter authorization. Ang sabi niya po sa akin ay dalhin ko sa ospital, pakita ko lang daw po yun at wala daw po kung ilalabas sa pera. Sa awa naman po ng Diyos, ang aking anak po ay nailabas ko nang wala akong nagastos, missing ko, kundi pamasahe lang po pangkain. Kaya ako po'y nagpapasalamat, Mayor Isko. Sana po pala rin kayo manalo maging presidente at marami pa kayo matulungan ng ibang tao. At ang aking anak po ay magpapasalamat dito sa nagawa niyo sa kanya. Maraming salamat po, Mayor Isko, na ako'y tinulungan na yung bata pa ako, na may bukod po sa kwento po ako. At ito ang inyong pirma, Mayor. Ito po katunayan na ito'y pinirmahan ninyo. Kaya po, masalamat ka kay Mayor Isko. Mayor Isko, sana po marami po kayo sa presidente na sana po marami po kayo matulungan na tao na nailangan tao. Ako po yung papasalamat po ulit na tinulungan niyo po yung mga tao. Kaya, siya po ay 19 years old na ngayon at grading student ng Perfecto High School. Sana po, Mayor, malarin po kayo manalo maging presidente. Walang imposible. God first po. Salamat po. Salamat po. Ako masama. Ako mali. Lahat ng ginawa ko mali. Pangit. Hindi ka lang nito. Masama ko kayo gumawa nun. Ang ginawa nyo. Kaya kung nireklamo nyo lang sa tao, nagpapayag ka, puro ka, o lumayas ka dyan. Hello, lahat na inaway mo. Yung dati pong mayor, si Mayor Lito Atienza, kakampi niya nung una, inaway niya, naging kalaban niya. Mayor Lim, vice mayor siya. Kakampi niya nung una, kinalaban niya. Mayor Era, kakampi niya, siya pang nagdala kay Mayor Era to run as mayor in the city of Manila. Inaway niya. It has been a cycle, a very toxic cycle for him. Pati ba naman kami, nakakampi mo, kapamilya mo, we consider ourselves way beyond politics ang relationship namin. Pati kami, anong ginawa namin sa iyo? So, utang na loob ko sa taong bayan. Kaya kahit kakampi ko, aawayin ko kapag talipanda sa taong bayan. Kahit nakakampi ko sa politika, kasama ko kahit ngayon. Nagtatanggal ako kahit kakampi ko kapag ka piniperwisyo tao. Kasi ang gobyerno,
supposed to be sinasandalan ng tao. Hindi yung kami-kami lang mga politiko ang mga nagkakasunduan. No? Dapat ang pinagkakasunduan namin yung tao. Kaya, pag sinabi kong pabahay, hindi yan drawing, nakatayo na po. Madaling magkamakamada ng mga pangako, mas mahirap gumawa ng palapalapag na murang pabahay. Pag sinabi ko pong ospital, hindi yan plano. Meron na pong nakatindig dito sa Maynila. Pag sinabi kong suportado ang edukasyon, hindi po yan slogan. Yan po ay mabilis na pamamahagi ng tablets para sa mga mag-aaral, laptops para sa mga guro, bandwidth para sa kanilang connectivity sa bawat mag-aaral dito sa Maynila. Maraming tao ang nakapansin na tila bumabalik na ang ganda at sigla ng lungsod ng Maynila, ang kabisera ng Pilipinas na nooy tila tumatamlay na at napag-iiwanan. Nakita ng mga mamamayan na talagang malaki ang magagawa ng maayos na pamumuno sa isang bayan. Napatutunayan pa ito ng mga pagkilala sa lungsod ng mga institusyon at ahensya ng gobyerno. Ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang awards na natanggap ng Maynila sa panahon ni Isko Moreno. 2021 Most Business Friendly Local Government Unit. Ang parangal na ito ay iginawad ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI sa Maynila nitong November 2021. Ang PCCI ay isang non-government organization ng mga pribadong negosyo na nakikipagtulungan sa gobyerno pagdating sa mga usaping makatutulong sa ekonomiya ng bansa. Iginawad ng PCCI ang pagkilalang ito sa local government unit na matagumpay na nagpapanumbalik at nagpaparami ng mga negosyo sa kanilang lugar sa pamamagitan ng mga makabuluhan at makabagong programa at patakaran. Good Financial Housekeeping Award. Ang parangal na ito ay ibinigay ng Department of Interior and Local Government o DILG sa Maynila noong October 2020. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakatanggap ng ganitong award ang lungsod dahil sa pagiging transparent at maayos na paggamit ng pondo. Champion City. Hinirang na Champion City ang lungsod ng Maynila sa 2021 Global Mayor's Challenge ng Bloomberg na nilahukan ng 631 na syudad mula sa iba't ibang bansa. Base ito sa pinapakitang tibay, makabago at ambisyosong mga ideya ng lungsod sa pagharap sa mga hamon sa kabila ng pandemya. 3 awards naman ang nasungkit ng Maynila sa ginanap na Digital Governance Awards 2021. Ito ay inilunsad ng Department of Information and Communications Technology o DICT upang kilalanin ang inisyatiba ng mga lokal na pamahalaan na iangkop ang kanilang pamamahala at proseso sa mga makabagong teknolohiya. Best in Customer Empowerment Award, First Place. Best in LGU Empowerment Award, First Place. Best in Business Empowerment Award, Second Place. Noong Digital Governance Awards 2020 naman ay nag-uwi rin ng 2 parangal ang lungsod ng Maynila. Best in Customer Empowerment Award, Second Place. At Best in Government Internal Operations Award, Second Place. Overall Competitiveness Award for Highly Urbanized Cities 2020, First Place. Ito ay iginawad ng Department of Trade and Industry o DTI. Kasama nito ang 4 pang parangal na natanggap ng lungsod sa kategorya ng Highly Urbanized Cities. Most Competitive in Infrastructure Award, First Place. Most Competitive in Government Efficiency Award, First Place. Most Competitive in Economic Dynamism Award, Third Place. At Most Competitive in Resiliency Award, Third Place. Nakatanggap na rin ng mga parangal ang alkalde ng lungsod na si Isko Moreno Dumagoso kagaya ng mga sumusunod. Gusi Peace Prize for 2019,
Ito ay ginawad sa kanya ng Gusi Peace Prize International noong November 2019 dahil sa kanyang tuloy-tuloy na pagsulong ng mga positibong pagbabago. Management Man of the Year mula sa Philippine Council of Management noong November 2019. Hero of the Year na iginawad ng Gawad Filipino Heroes Award noong December 2020. Man of the Year. Natanggap ito ni Yorme ng dalawang magkasunod na taon ng 2019 at 2020 sa Asia Leaders Award. Ito ay pagkilala sa kanyang huwaran at epektibong paglilingkod sa publiko. Award of Excellence. Ang parangal na ito noong November 2021 ay mula sa Federation of Indian Chamber of Commerce Incorporated. Talaga namang nakakatuwang makita na may mga leader na nagdadala ng pagbabago sa bansa. Sino-sino pa ang mga bagong leader na maayos na naglilingkod sa bayan? I-share mo naman yan sa comment section. Feel betrayed. Why? Kasi wala nung sinabi niya sa amin na hindi siya tatakbo eh. Diba? Right from the very beginning, sinasabi niya sa amin, huwag kayong makikinig sa mga chismis-chismis. Lahat yan, hindi totoo, hindi kami maglalaban ni ate. At hindi naman ito sabi ko lang, panoorin ninyo lahat ng mga interview sa kanya. Lahat ng mga interviews, lahat ng sinasabi niya, gedli-gedli na siya, mag-retiro na siya. So ano nangyari? Sapagkat napatunayan ko po na yung araw na yon ay kayang baliin ng mayorya ang isang makatwirang pananaw na sa aking palagay ay hindi tumutugma sa hangarin ko pong tumulong sa aking mga mahihirap na kababayan doon sa Tondo. Kaya po, hindi po kaila sa inyo at dati rin po akong katulad nila at hindi ko po kinahiya na kahit po'y ako isang basurero lamang, pedicab driver, nag-aral sa isang pampublikong eskwelahan, nagsikap at pinalad na maging isang artista at muling pinalad na mabigyan ng pagkakataon ang isang batang katulad ko na hindi man lang nakapagtapos ng kolehiyo ay makapaglingkod sa aking kapwa. Nakita ko po ng mga sandaling yon na kung saan ang tama ay nagiging mali at ang mali ay nagiging tama sa pamamagitan lamang ng pagiging miyembro mo ng mayorya. Sa pag-alis ko po sa mayorya ay para ko pong sinara ang gripo ng mga grasya at pribileyo na kaakibat sa pagsapi sa mayorya. Una na po, ilan sa mga staff ko mawawalan ng mga trabaho, pero dumarating po sa buhay ng isang tao na kailangan po natin timbangin kung ano ang higit na mas mahalaga, ang pribileyo o salapi o paninindigan at prinsipyo. Pinili ko pong manindigan at patuloy na pagsisilbihan ng matapat, makatwiran ang aking distrito. Minsan po, sinabi ng dating Pangulong Quezon, "My loyalty to the party ends where my loyalty to the people begins." At wala rin po kong kaintensyon-intensyon na sumali o sumama sa minorya na katulad ng napaulat sa mga periodiko na ako'y tinanggihan nila sapagkat hindi po ako nag-a-apply. Nais ko po ring linawin na hindi po ako pinaalis ng mayorya. Bagkus, usa po akong umalis sapagkat nais ko pong maghari sa akin sa aking mga desisyon ay kung ano ang itinatakda ng aking konsensya at hindi tulad ng itinatakda ng iba o ninuman. Marahil ay hindi po ninyo alam ang pakiramdam ng isang taong hindi makatulog dahil sa pag-iisip niya kung bukas may bahay pa siyang uuwian o tutulugan. Minsan po, natira kami sa parola, natira kami sa mabuhay na kung saan ay tinatawag nilang squatter. At dito po, damang-dama ko po ang nararamdaman ng mga taga-Pitong Gatang sapagkat tulad po nila noong mga panahon na yon, wala rin po kaming kasiguruhan sa aming kinatitirigang bahay. Ngayon po,
nabigyan po ako ng pagkakataong maglingkod at matulungan sila. Kaya po, hindi ko papayagan na babaliwala ang lahat ng iyon. Kaya po, simula ngayon ay sususugan ko po ang nauna kong desisyon na tuluyang magbitiw sa mayorya sa pamamagitan ng pagbibitiw ko bilang chairman ng Komite ng Agam at Teknolohiya. I now declare the chairmanship of Committee on Science and Technology vacant. Kaya po, para maalis ang mga agam-agam ng aking kasamahan sa mayorya. At bilang pagpapatunay na buo ang desisyon ko na maghahari sa aking isipan ay ang aking konsensya lamang. Ngayon po, gusto kong mabalik yung dati ko pong nararamdaman. Gusto ko pong maging basurero sapagkat sa basurero po, ako ang nagdadala kung saan ko gusto yung kariton ko. Ayokong ako ang maging kariton at maging laman ay basura na kung saan idinadala ka ng kung sino-sino. Kaya mas maigi pa siguro gawin ko na lamang ang mga bagay na pinagdesisyonan ko na. Kaya po sa inyong lahat, maraming salamat sa mga kasamahan kong minulat ninyo ko at hinayaang araling maigi. Ako naman po'y magiging makatwiran kapag tama aking susuportahan. Kapag mali, sa abot ng aking makakaya'y itatama ko po. Maraming salamat po. Pagpalay kayo na pong may kapal. Manila! God first! Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.